Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na agarang tugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan, naglaan ang national government ng higit 1 trilyong pisong pondo para sa mga lokal na pamahalaan ngayong taon, kung saan ang LGUs ang unang responders sa mga sakuna at pangunahing nagbibigay ng tulong sa mga residente. Ang detalye sa sentro ng balita ni Kenneth Pasyente live. Angelique, ilapit ang serbisyo sa mamamayan. Yan ang naging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno. Kaya naman ng DBM lalagakan ng pondo ang mga local government unit na siyang unang rumiresponde sa pangangailangan ng mga komunidad. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Department of Budget and Management Acting Secretary Rolando Toledo na mas palalakasin pa ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa mga hamon sa kanilang nasasakupan. Katunayan, sinabi ng kalihim na sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act, makatatanggap ang mga LGU ng 1.19 trillion pesos na National Tax Allotment o NTA. Bukod pa sa mahigit 31.7 billion pesos na special shares mula sa national at 1.41 billion pesos mula sa Fire Code fees. Ang ibig sabihin lang po nito, LGUs ang pangunahing tagapagplano at tagapagpatupad ng serbisyong panlipunan sa antas ng komunidad. Hindi lang sila tagatanggap ng pondo, sila na ang may hawak ng manibela. Dagdag pa rito, ang 57.87 billion na local government support funds sa 2026, mahigit doble kumpara noong nakarang taon. Ang pondong ito ay tahasang dinisenyo upang palakasin ang basic services, suportahan ang kanayunan at kabuhayan at tulungan lalo na ang mga low-income o resource-constrained LGUs. Gayunman, Angelique, nilinaw ng DBM na bagaman nasa LGU ang bola patungkol sa mga programa at proyekto, hindi pwedeng bara-bara ang pagpapatupad. Sa halip ay dapat planado at nakaangkla sa malinaw na plano ng mga LGU. Ngunit higit pa sa laki ng pondo, mahalaga ang malinaw na patakaran. Sa ilalim ng 2026 budget framework, hindi na pwedeng magulat ang isang mayor na may proyektong tinatayo sa kanyang lugar na hindi niya alam, hindi niya hiningi at hindi nakaangkla sa plano ng kanyang LGU. So ang budget ay hindi sorpresa. Ang budget ay plano. Sa Disaster Response and Rehabilitation naman, 39.82 billion pesos ang inilaan sa National Disaster Risk and Reduction Management Fund. 15.33 billion pesos dito ang ilalaan sa rehabilitasyon at konstruksyon ng mga infra project ng LGU. Pero sabi ng DBM, magagamit lamang ito batay sa approved local rehabilitation and recovery plan. Ang LGU ang magpapasya kung ano ang uunahin: bahay, paaralan, health facility, infrastruktura at kabuhayan ayon sa aktwal na pinsala at pangangailangan, hindi ayon sa dikta ng kahit sino. Binigyang diin naman ng palasyo na ang hakbang na yan ay para bigyang kapangyarihan ng mga LGU sa kanilang nasasakupan. Malinaw ang nais at hangarin ni Pangulong Marcos Jr. Ito ay pagtibayin ang serbisyong lokal at bigyan ng kapasidad ang mga LGU upang malayang makapagdesisyon para sa kanilang nasasakupan. Angelique, tiniyak naman ng DBM na hindi maaapektuhan yung sweldo ng mga kawani ng gobyerno matapos ng mavito yung ilang bahagi ng pambansang budget ngayong 2026, kabilang na riyan yung personal service o PS requirement. Sabi ng DBM, nakalagak na sa mga pondo ng bawat ahensya ng gobyerno yung pampasahod dito nga sa mga civil servant. Angelique. Alright, maraming salamat, Kenneth Pasyente.